Ray, may epekto na ba sa bansa itong bagyong Neneng? June, sa ngayon, yung tinatawag natin na trough o extension ay meron ng ilang mga lugar sa Northern Luzon na magdudulot ng mga pag-ulan. Ayon din sa Pag-asa, kaninang alas 3 ng hapon ito'y namataan sa layong 1,050 km dyan sa may silangan ng extreme Northern Luzon. Sa ngayon ay nasa 55 km per hour yung taglayin nitong lakas ng hangin at nasa 70 km per hour yung pagbugso. Kumikilos ito pakaluran sa bilis na 30 kilometro kada oras. Ayon sa Pag-asa, June, posibleng sa Sabado ito ay lumakas pa sa ikalawang kategorya ng bagyo. Ito nga yung tinatawag natin na tropical storm. At ito ay mag-uumpisa na maramdaman dyan sa may Northern Luzon hanggang sa araw ng Martes sa susunod na linggo. So yung weekend natin, expect natin na makakaranas ng mga pag-ulan dyan sa may Northern Luzon. Lalo na sa may area po ng Batanes kung saan ang direksyon nitong bagyong Sineneng ay dyan nga po nakikita na papunta base doon sa ipinilalabas ng mga models o ng mga track na ipinakikita ngayon ng iba't ibang mga meteorological agency. Ayon din sa Pag-asa, yung trough nito, extension nga ay magdudulot ng pag-ulan dyan sa may Ilocos Norte, sa may area ng Apayao at maging dyan sa may Cagayan at kasama na rin yung ilang bahagi po ng Northern Luzon. Dito sa Metro Manila at nalaming bahagi pa po ng ating bansa, yung mga naranasan po nating mga pag-ulan, ito po ay dahil sa localized thunderstorms. Bigla pong magkakaroon, kagaya dito sa Metro Manila, ay meron po kaninang malakas na pag-ulan tayong naranasan at ito po ay nagdulot ng malakas na pag-ulan. Ngayon, medyo basa pa yung ating lupa dito sa may area po ng Metro Manila. At ayon din sa Pag-asa, ito namang bagyong si Maymay kanina, madaling araw ay na-downgrade ito, humina bilang low pressure area at ngayon ay tuloy na po itong nalusaw. Pero ilang lugar pa rin dyan sa may Central Luzon ang makakaranas pa rin po ng mga pag-ulan. Bukod dito kay Neneng ay meron pong dalawang bagyo na binabantayan pa rin po sa labas ng ating bansa. Isa po ay nandiyan sa may West Philippine Sea, 210 kilometers dun po sa mga isla dyan sa may West Philippine Sea at mahigit sa 3,000 kilometro naman ang distansya dyan sa may silangan pa rin po ng Luzon. Labas po ito ng Philippine Area of Responsibility. Yan ang latest mula dito sa Pag-asa. Balik sa iyo, June. Aray, ibig sabihin, 3 na itong bagyo, no? Tama ba kasi kahapon 2? Ngayon may nadagdag itong nasa may West Philippines, bagamat malayo pa sa ating bansa. Yes, June, pero hindi ito nakikitang makakaapekto sa ating bansa. It seems na doon sa pinapakitang model ay lalayo ito dito sa ating bansa. Abangan natin yung isa pa, medyo malayo-layo pa at mahigit 3,000 kilometro ang distansya sa ating bansa kung ito ay makakaapekto at papasok sa PAR. Pero itong Sineneng talaga ay kailangan nating bantayan dahil mas malakas ito kaysa kay Maymay sa nakikita ngayon ng Pag-asa, June. O, katulad sinasabi mo kanina, Ray, no? Parang mahahagip din ito yung area ng Cagayan. Tama, itong bagyong Neneng? Yes, June, posible. Base dun sa latest track na inilabas ng Pag-asa, yung direksyon nito ay posibleng dyan sa may area ng Cagayan or kung tataas siya ng kaunti, yung area ng Batanes. Ang pinaka-close na timing o araw na mapupunta dyan yung pinakamata o sentro ng bagyo ay araw ng Lunes o Martes. Basta mula sa Sabado hanggang sa Martes, yan yung pinakatalagang expect natin na maulan dyan sa may area ng Northern Luzon, June. Pero may possibility ba ito na maging super typhoon base sa mga nakakalat na datos ng Pag-asa? Sa ngayon, wala, June, pero naobserbahan natin doon sa naging paggalaw nitong si Super Typhoon Carding. Makikita natin na biglang nagkaroon ng intensification. Ang unang forecast kay Carding ay magiging typhoon pero naging super typhoon siya. So hindi natin masasabing marurule out talaga na magkaroon tayo ng mas malakas na bagyo papalapit sa ating bansa. Doon sa mga nagiging parang behavior ng mga bagyo ngayon at karakteristik dahil nagkakaroon ng mabilis na paglakas yung mga bagyo ngayon. So pero ngayon yung forecast ng Pag-asa, tropical storm, yung pangalawang kategorya ng bagyo, ito yung nakikita nila na maaabot at posibleng magtaas ng signal number 2 dyan sa may ilang lugar sa Northern Luzon. Paglapit nito bandang Sabado, Linggo, Lunes hanggang sa Martes, June. Okay, last na lang. Ano-ano ba yung mga nagpapa-intensify sa bagyo?
Unang-una, Jun, yung init ng karagatan, kung matatandaan natin, ay meron tayong umiiral ngayon na La Nina phenomenon. Ibig sabihin, talagang dito sa part natin, dito sa kinalalagyan ng Pilipinas sa may kanluran ng dagat Pasipiko, ang sinasabi ng mga siyentipiko at ng mga eksperto, mas mainit ngayon yung karagatan dito sa atin, dito sa may kinalalagyan ng Pilipinas at maging doon sa bahagi ng dagat Pasipiko. So pag mas mainit ang karagatan, mas malaki ang chance June na talagang makahigop ng enerhiya ang bagyo bago maglandfall sa ating bansa. So isang factor na malaking factor talaga yung temperatura ng karagatan dahil yung evaporation o yung nagkakaroon ng malakas na hangin at pag-ulan ang bagyo pag ganyang mainit ang karagatan yun. Huling-huli na lang talaga to, Ray. Yung hanging amihan ba, nag-prevail na ba ngayon? Nakaka-apekto rin ba ito sa bagyo? Wala pang inilalabas ng Pag-asa, June, na amihan na kung meron na tayong amihan ngayon. Pero nakikita natin doon sa simulation ng iba't ibang mga met agencies, talagang meron na tayong hangin na nanggagaling sa northeast, pero abangan natin dahil ang based dun sa mga nagdaan nating mga pakikipag-usap sa mga forecaster ng Pag-asa at maging sa mga climatologists, ang isang nakapagpapahina din sa bagyo, posibleng magpahina, ay yung lamig. So, alam naman natin ang bagyo mainit yan o low pressure area. Pag yan ay pinasok ng lamig, yun isang possibility talaga na yung amihan ay makapagpahina naman sa bagyo, June. Maraming salamat, Ray Pelayo, live na nag-uulat mula sa DOST Pag-asa.